Jesus, pinupuri ka namin, Panginoon, tinataas namin na yung dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin na kami ay makadako sa iyong banal na tahanan. Na kung saan, Panginoon, kami ay mapupuri dahil sa iyong kabutihan, Panginoon. Pupuri kami, Panginoon, dahil hindi lagi na nangyari sa aming bayan, Panginoon, na aming maalagayin. Maraming kabuhay ang nawala, maraming mga buhay na nawala, Panginoon. Maraming nagutom, maraming sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon. Yung mga kapatid kami, kababayan, buhos sa baka, Panginoon. At hindi alam kung paano magsisimula, Panginoon. Pero ikaw ang Diyos ng lahat, Panginoon. Walang bagay na malilihim sa iyo, walang bagay na hindi mo naintindihan. Alam namin, Lord, na sa kabila ng aming pagdadaanan, lagi may pag-asa kami bibigay sa bawat sa amin. Pupuri kami, Panginoon, dahil yung katapatan mo, Panginoon, ay palagi mo binibigay sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami makakarinig ng iyong salita. Kung saan may lindahan, lalo kami magtiwala, lalo kami maging masigasig sa paglilingkod po sa iyo, Panginoon. Kailangan namin naman, sa pangalan ng banal na Espiritu Santo, samahan mo kami, Panginoon. Ibigay mo ang Espiritu ng pagkaunawa sa iyong salita, Panginoon. Mamusok ka, Panginoon, sa aming kaligtahan. Wala kaming ibang pinapapuyan, wala kaming ibang tinataas, kundi ang dakilang pangalan mo, Panginoon. Maraming po sa Panginoon. Sa oras na ito, patuloy namin pinupuri at pinapasalamatan naman. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, glory to God. Ito yung ating topic. Pagiging tapat, matatag ang mga nanampalataya ng Diyos. At po, actually, natapit ko na po. Kung maano nyo po, i-recycle ko po. I-recycle ko to para hindi dahil para i-preach ulit. Kundi gusto kong makita natin na maghihintay ako na basta natapit ko niya. Pero gusto ko pong makita na at malaman na yung mga pinipis ba natin dito ay lumere yung kasapusan ng tapos. Kumbaga, magiging ako ng dito ako sa natapit ko na yan, pati natin po. Pero dahil sa ito po siya, pinilitan ko po yung mga names, pinilitan po ako ng mga verses. Dahil nung time na napupo ako ng topic, bulis ako, hindi ko po siya mabuo. At bago dumating yung bagyo na to, yung low pressure area, pinubuo ko po siya. At kagabi, yung pinapahingal ko na hindi ko pa rin mabuo. Yung sabi ng Panginoon sa akin, ito yung need ng bawat tao. Bakit? Kailangan natin maging matatag, maging tapat, matatag na mananampalataya ng Diyos. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, maraming mga mananampalataya na wala na ng bagas. Maraming mga tao na wala silang pinangahawakan ng pangako. Kaya sa kanya pong nalagay. Katulad po nung na-interview yung isang sa Baguio, yung nagtatanim ng strawberry. Kung napalitin po lang habang i-interview po siya. Katatanim lang po niya ang nakikaya yung strawberry. At paliling po po yun. At sila lang ng Baguio. Sabi ko sa kanya ng reporter, paano po yan? Paano po kayo magsisimula? Habang i-interview po yung farmers, mangiyak-iyak po siya, bumigilan siya. So, anong sabi na? Hindi niya masabing ewan. Hindi niya masabing paano ako magsisimula. So, sa atin po, mga likod ng Panginoon, napakahalaga po na sa ating pinagdadaanan, ano ba tayo magiging tayo? At paano natin tayo magiging matatag naman ang paligay ng Diyos kapag tayo ay umaharap sa magiging pagsulong ng ating buhay. Ang sabi po na Santiago, Kapitulo 1, versikulo 12, pinagpala ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsulong. Sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Isang pangako na ibinigay ng Panginoon sa mga taong nagtitiwala sa ating Panginoon. Panginoong Diyos, ako saan daw sa kabila ng iyong pinagdadaanan sa buhay,
makukuha mo upang maging tapat, makukuha pa ba namin maging matatag kung tayo po yung maharap sa matinding pagsubok ng ating buhay. Diba? So doon natin ako-question, doon natin nalalaman kung ano yung kung hanggang level ba ng ating pananampalataya kapag tayo din pagsubok. Diba? Ay yung sukatan ng ating pananampalataya. Kaya sinabi nga po na hindi raw natin malalaman kung ano yung estado natin sa Panginoon kapag tayo po ay walang pagsubok. Isang bagay daw ay nagsusukat sa isang pananampalataya kapag daw siya ay umaharap sa matinding pagsubok ng kanyang buhay. Pero bagay lang yung magiging desisyon ng isang taong umaharap sa pagsubok. Yung magpapatuloy at titigil na. Magpapatuloy siya dahil alam niya ng kanyang pinagdaraanan sa buhay ay bahagi ng kanyang pananampalataya. At siya susuko na dahil hindi na niya kaya. Hindi na niya kaya magpatuloy pa dahil hindi niya alam siya kung saan siya umuhugot at siya sa kukuha na lakas upang magpatuloy sa kanya pong nararanasan sa buhay. Pero isang bagay na ibinibigay ng Panginoon, isang encouragement na ibinibigay ng Panginoon sa mga mananampalataya na kung tayo ay daraan sa matinding pagsubok ng ating buhay, kailangan natin maging matatag at maging tapat. Bakit po? Dahil sa kabila ng pagsubok na yon, matapos siya malampasan yung pagsubok na yon, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ginangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. So, there's a blessing in times of trials. Diba? May blessing daw pala. At ayun pala yung dapat na nakikita natin sa ating buhay kapag tayo dumaranas sa matinding pagsubok. Anong blessing? Financial ba yan? Spiritual line ba yan? Blessing ba yan sa akin? Yung physical blessing ba yan? So marami sinasabi ang ating Panginoon about blessing. Pali po natin. Ito po yung number. Pero lang pong 4 na puntos na hindi. Maging handa sa lahat ng oras. So ibig sabihin lang paano tayo naging magpapal, naging tapat at naligod ng Panginoon. Kailangan maging handa tayo sa lahat ng oras. Nasabi po ng unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 5, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leon na umatungan. Ligid-ligid naghahanap ng malalaban. So, makita po natin na kailangan pala natin maging handa. Ina-anticipate natin na sa ating po pananampalataya sa Panginoon, normal pala talaga na darating tayo sa punto ng ating buhay na talaga tayo dadapa. Diba? Dadapa pala talaga tayo. Talaga pala mararanasan natin yung hirap ng buhay. Hindi lamang hirap ng buhay, hirap ng emosyon, hirap ng ating katawan. Andiyan yung magkakasakit ka, andiyan yung darating sa punto na hindi mo alam kung saan makukuha ng pagkain, nandiyan yung maraming stress yung pagdadaanan, nandiyan yung inahalupusta ka. Lahat pala yun, idarating talaga sa buhay mo. Kaya sabi ng Panginoon, maging handa sa lahat ng oras. Ina-anticipate natin yung mga bagay na darating sa atin. At hindi natin sinasabi na nagiging relax lang tayo. Kasi natin, Diyos ang bahala sa atin. Sabi niya, God will make a way. Diba? Sabi nga, lagi sinasabi, sa mga atin doon, pagdadaanan natin sa buhay, lagi natin sinasabi, totoo yan, God will make a way. Pero kailangan natin maging aware. Kailangan natin maging mapaghanda. Lagi natin kina-counter yung bagay na gagawin ng demonyo sa buhay natin. Tuloy po natin. Ang sayo po ng Efeso, sabi ko kayo, nagsasay pa ako sumasa. Kumikirot yung baho ng ulo ka. Sapagkat hindi kayo naipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa may kapangyarihan, sa mga tagapamahalan ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga buong spiritual na kasamaan sa himpapawid. So, ibig sabihin, merong spiritual battle ang isang mananampalataya. Pag sinabing spiritual battle, hindi yung physical battle na naranasan natin. At kung titignan natin sa bahay natin, merong spiritual battle. Katulad na lang, yung ating mga mahal sa buwan, diba? Isa na hindi battle yan. Isa pag-ahal mo sa church, pag-uwi mo ng bahay, ang
init na agad ng ulo. Kasi walis ka sa church, ang ayos ang bahay, pabuhin mo magulo. Nainis ka na. At kumisa excited ka sa bahay, gawin pala excited ka na. Eh gusto kong gumising na maaga. Kasi gusto kong abutan yung worship. Eh para sa akin ako, personally, kapag ako ay magbago ka na ako mananampalataya, pag hindi ko naabutan yung worship sa Sunday service, hindi na ako nasisimula. Oo. Kasi para sa akin yung worship, yung appetizer, na kung saan ay yung maglilibot sa akin ng aking intention na ako po ay makapagpuri sa Panginoon. Kasi para sa akin, kapag inabutan ko yung praise and worship, ayun yung pagkakataon ko na dumulog sa presensya ng Panginoon para po siya ay hanapin sa aking buhay. At kapag ang buhay na-delay o na-late, ito parang ang bigat ng makalang po sa worship. At kumisan, aga pala, mag-ayos ka na, excited ka na, nagmamadali ka, agaw mo gumising, kagarado na. Pero minsan, yung kasama mo, makubag kumilos. At ang hirap isingin. So, spiritual battle yun, iinis ka na. Mawawala ka na ng gana. Mawawala ka na ng, hindi na ako magsisimpa. Masira na yung araw ko. Ayun ba yung mga bagay na ginagawa ng demonyo para na-interrupt yung ating magandang paglilingkod sa Panginoon. Magkaroon ka na ng inis. Kaya sabi ko, maging mapaganda tayo sa pagkat hindi pakipaglaban natin ay hindi sa tao, hindi sa spiritual. Ang questions, ano yung depensa na gagawin natin? Tawag may depensa tayo. Diba? Sino ba yung nalaro ng basketball? Si brother yun, marunong maglaro ng basketball, nagtuturo ng basketball. Sa basketball na, nalalaman lumatag ng announcer kung sino mag-champion. Number one, kapag nakita po ng isang announcer o ng isang nagpapaliga na kung sino yung team na pinakamataas yung kanyang or percentage ng depensa, siya yung mag-champion. Ang basketball, hindi po napapanalo yung opensa. Ang nagpapanalo po sa isang team is yung depensa. Paano mo i-depensa ng kalaban mo na mag-shoot ng ball kung sa rin mo? At kahit talente yung isang tao at talagang bihasa siya sa paglalaro ng basketball, kapag po siya ay nadepensahan mo, na i-shoot yung bola sa ring mo, kasi 0 points po siya. Ganun ang larong basketball. Alala ko yung team na naglaro doon sa NBA 2000, yung Lakers at yung Trailblazer. Yung Lakers po ay napaka super powerhouse po sila. Lahat ng kanilang pong mga star player nasa kanila. Nandun pa si O'Neal, nandun pa yung si Kobe Bryant. At ang kalaban po nila isang mahinang team, yung Trailblazer. Ang sabi po nga ng announcer is the destiny versus desire. Destiny ng Lakers na mag-champion sila dahil superpower sila. Pero desire ng Trailblazer na mag-champion sila. At ano po yung number 1? Dahil hindi po sila makadali, hindi po superstar yung Trailblazer. Pero isang bagay yung workout nila at pinisikapan nila, yung depensa. At nakuha nila yung NBA title. Tinanong sila, ano ang nagbigay sa inyo na lakas para talunin yung superpower team sa NBA? Sabi ng coach, because of defense. Dahil sa defense. Ang isang mananampalataya daw ay magiging epektibong mananampalataya kung kaya niyang depensahan yung atake ng demonyo sa buhay. Ano ba yung depensa natin? Reading Bible, prayer. Ayaw lang. Kapag daw tayo ay mahina sa depensa, kaya sirain ng demonyo yung ating buhay. Kaya sirain ng demonyo yung ating relasyon sa Panginoon. Kaya ang paglaruan ng demonyo. Kahit paglabas natin kung wala tayo
depensa. Nakaparinig tayo ng word of God, nag-worship tayo sa Panginoon. Paglabas natin, nandiyan na yung demonyo para sirain yung natutunan natin. Pero ang question is, paano natin didepensa yung ating buong nananampalataya sa Panginoon? Tuloy po natin. Sabi po na Ephesians chapter 6, verse 13 up to 17. Kaya gamitin niyo ang kasuotang pandigma mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban. Pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan, matatag pa rin kayo, nakatayo. Kaya maging handa kayo, ibigis ninyo sa bayo, sa inyong bayuang ang sintro ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Hindi po natin. Isuot ninyo ang sapatos sa pagiging handa sa pangalan ng mabuting balita, kapayapaan, lagi niyong gamitin panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat na nagliliyag na paso ng Diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin pala, meron tayong armor of God na kung saan lagi natin sinusuot yung armor of God na to. Nung napunod po ako ng Last Samurai, si Tom Cruise, yung lahat po ng warrior na lumalaban doon sa bagong makabago kasi parang gusto nila i-maintain yung kanilang traditional na kultura at pumasok po yung modern. Nais po ng gobyerno po ng Japan na yun maging modern po kasi na yung tradisyon na yung kanilang gagamitin sa pagiging samurai na alis na papalitan na ng mga bagong kandigma. At ayaw ng isang chieftain ng tribes na mawala yung tradisyon na yun. At nung siya po ay lalaban na doon ay ipaglaban na sila doon sa mga sundalo ng gobyerno, sinuot po nila yung vest, yung armor. Dahil kapag supunin na yun, ano yung dignity nila na mamamatay sila sa pakipaglaban na bilang isang warrior, na bilang isang mandirigma. At tayo po bilang mananampalataya, meron po tayong kasuotan, yung armor of God. At mamaya, babasahin natin, isa-isahin natin, ano ba yung mga gamit na yan na sinusuot po natin. At bilang lingkod ng Panginoon, dapat po lagi natin isinusuot yung armor na yan. Kaya doon po nakikita ng demonyo na tayo po ay hindi basta-basta. Na tayo po pala ay meron palang dala doon sa mga atake ng kalaban natin. Kahit sa mapupunta kapag meron labanan, kahit sa generation natin ngayon, kung titignan mo yung mga sundalo, naka-full battle doon sila. Bakit po? Hindi po dahil maganda tignan. Hindi dahil maganda tignan isa po nakakita ako na sundalo, naka-full battle doon, parang astig-nastig ang dating. Diba? Kompleto. Pero nagre-represent yun na sila ay mandirigma. Ang isang Kristiyano daw na hindi sinusuot yung armor of God, hindi po siya matatawag na isang mandirigma ng ating Panginoong Jesus. Dapat daw, kapag isa kang Kristiyano, nakikita sa iyo yung isang armor. Nakikita sa iyo yung video ka lang. The warrior is a child. Sabi nga ni Darren, the warrior is a child. Kapag ikaw ay nakasuot ng armor, ibig sabihin na anak ka ng Diyos. Kaya dapat sinusuot natin yung armor of God. Ano po yung mga armor niya? Ligo natin. Sinturon ng katotohanan. Nangangahulugang mamuhay, matapat, totoo, at tapat sa salita at gawa. Sinturon doon ang katotohanan. Napakahalaga sa isang mananampalataya yung kanyang sinasabuhay ay totoo at tapat sa kanyang mga salita. Baluti ng katuwiran, mamuhay na matuwid sa harap ng Diyos, iwasan ang kasalanan.
Sandalyas ng Ebanghelyo ng kapayapaan. Handa kang ipahayag ang salita ng Diyos saan ka man dalhin. Kalasag, yung tanggal, pananampalataya. Nagsisilbing, panangga, laban daw saan? Sa tukso, pagdurusa, at kasalulingan. Gulay. Diba? Ayun yung bagay na hindi nawawala sa isang tao. Diba? Pero kung ba yung sinumaling dito? Pero kung ba? Pagkatas ko yung pa ng sinungaling. Yung sabihin lahat tayo, kailangan ako sinungaling. Diba? Yung simple life. So, kawalan. Pero may Jesus naman hindi ka. Pwede. Lahat tayo kapit yan. Pero sa mga simple bagay na yan, dapat lagi natin yan. Pinagbubuti natin yung kalasag natin. Kalasag ng pananampalataya. Kaya nga po nung kapibahay namin na parang nagkaroon kami discussion. About ko sa parking. Sabi nga sa akin, hindi mo kasi sinabi na sa sa'yo sasakyan. Sabi sa akin. Sana sinabi mo na sa iyo sasakyan kasi ika-question po yung sasakyan na pinag ko sa malapit sa akin. At naging issue ko yung may sabi sa akin, tatapusin na lang hanggang katapusan na lang yung parking. Dahil may lumapit po sa akin sa kapatiran na yung area nila ginagawa. So, sabi niya, so baka may parking dyan sa kasi yung area parking namin ginagawa, tinataasan, tinarayos yung iusap ko yung homeowners namin, pumayag naman siya. Sabi namin, sige, magbabayad na naman ng parking dito para ako. Pumayag naman siya. Pero ang nangyari, hindi nga pala pinapasok sa kabad ng homeowners yung binabayad ko at hindi siya ibibigay na resibo. At na-question, sabi sa akin, ba't nag-park ka na hindi naman homeowners? Dahil marami gusto mag-park doon. At ngayon, sabi sa akin, tinis ako, nasa karo kami. Sabi niya, sabi mo kayo ngayon, nag-test rin na. Sinisip ko lang, hanggang katapusan nila, na-issue ako, na-marites ako. Bato, binamunod ko, hindi naman homeowners. Kasi si Oye, hindi sinabi, totoo. Baka niya yung sasakyan. Marami nagtatanong kasi minsan, meron kasi naibigay sa akin ng kumot. Yung patawag doon sa kumot ng project, kumot ba yun? Tawag lang, kumot ba yun? Yung parang trapan. Car cover. Oo, car cover. Hindi pala kasya pang malita sa sasakyan. Sabi ko, hindi pala kasya doon sa sasakyan niya. Siguro doon sa sasakyan ko, pag lumabas, pag nilawag ng Panginoon, para doon siguro. At ngayon sabi niya, sa'yo ba yan? Sabi ko, hindi. Sa kapatiran namin ko, pinapayag. Hindi kasi, minsan, parang, pag may mga nakapatog na pusa, pinapaalis mo, akala ko sa'yo. Sabi ko, hindi sa akin. Sabi sa akin ng mga sa'yo, ba't di mo sinabi sa'yo? Para hindi tayo nagkaroon ng problema, sabi ko sa kanya, ayoko magsimula. Ayoko magyabang sa bagay na hindi naman totoo. So sometimes, may mga bagay na dumaan sa buhay natin, yung mga ganun, na naikipag-compromise tayo. Na yung mga bagay na alam natin mali, nagawa natin kung sinungaling. Bisan, white lie daw yun, di ba? White lie. Sabi white lie, sinungaling ka po, the sin of others. Pero hindi mo, wala pong white lies sa harapan ng ating Panginoon. Pero sabi na yung kalasag ng pananampalataya, ay yung isang bagay na napaka-importante sa ating mga mananampalataya, mga kapatid. Kasi minsan, ngayon madalas na sinusubok tayo ng demonyo. At number one, lagi natin tatandaan ng demonyo na accuser. Lagi na tayo na-akusahan na, ikaw sinungaling ka, ikaw ganyan ka. Binabalik na yung mga past sa buhay natin. Number one, yung helmet ng kaligtasan. Ang isipan mo ay dapat konektado at katiyakan ng kaligtasan kay Kristo. Number 6, espada ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang ating sandata at paglaban sa kasamaan at kanilinan. Yung sword ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na yung best, yung armor of God, lagi natin ginagawa. Kaya kapag nakita ng diablo, ng demonyo,
na hindi mo suot yan, napakadali lamang para sa kanya. Kaya, subukan. Ano ba dapat na? Kaya, para kang nasa Paris squad, na kayang-kayang siluin, na kayang-kayang lapain ng isang mababis na yun, wala kang protection. Kung ngayon mo katry yung wala yung helmet, katry ko lang helmet, kasi protection. Doon sa bagay na mararanasan mo kapag ikaw ay nasa kanya. Pinoprotection na natin yung ating atong. Pinoprotection na natin yung ating sarili. Sabi na sa'yo, pati pa akong batsika. Sabi ko, tinignan ko sa schedule, Tuesday pa dati, available yung ako, yung DNA. Ang dahil ko pa maghihintay. Ilang araw pa akong pinigil. Kaya mo bang gawin bagay na isang very conscious tayo? Pagdating sa physical na pangin, katulad namin. Pag naharap tayo ng konti, check up tayo. Inom ako ng gamot. Pag nakikita natin, pakalima lang ako sa akin ako, mabalaki ko sa akin. Inom na ako ng gamot. Magpapacheck up na ako. Para malabanan ko agad kung ano man yung virus na nasa katawan. Pero nakakalungkot isipin na pagdating sa ating spiritual life, hindi natin nadidepensahan yung ating spiritual na pamumuhay sa Panginoon. Open lagi ang ating spiritual. Kaya bumunutuan-tuwa palagi sa mga taong laging open ang kanilang spiritual life. Para sa kanila parang sisiw ka lang sa akin. Napakadali mo i-receive. Napakadali mo paglaruan. Kasi nalilimutan natin yung best. Yung armor of God na magagamit natin para tayo maging tapat at matatag na Kristiyano ng Diyos. Kaya nakakalungkot, maraming Kristiyano ngayon na hindi lumubog spiritually. Maraming Kristiyano ngayon na hindi nila alam yung purpose of life. Maraming Kristiyano ngayon na hindi na nila na-enjoy yung kanilang service sa Panginoon. Maraming Kristiyano ngayon na takot mag-share ng word of God. Maraming Kristiyano ngayon na inaasa sa pastor, sa leaders nila yung mga bagay na kaya naman nilang gawin. Kasi lagi nila sinasabi, hindi ko trabaho yan, hindi ko duty yan. Nakakalungkot kasi nawawala na yung desire na mapagamit natin sa Panginoon. Para sa kanila, yung paglilingkod sa Panginoon ay binigay namin sa mga leaders, sa mga pastors, at wala silang bahagi doon sa plano ng pagpapalago ng isang iglesia. Para sa kanilang trabaho ng pastor at trabaho ng missionary. Sila yung mag-reach out sa mga tao. Sila yung mag-reach out sa mga lost souls. Sila yung mga leader na yan, sila yung mga talent. Sila yung may mga nag-aral ng Bible school. Pero lagi natin tatandaan mga kapatid. Dahil kung sinasabi, hindi nagkamali ang Diyos sa'yo. Hindi nagkamali ang Diyos sa pagtawag sa akin. Kaya sabi niya Eda sa akin, tingin mo kung isa, eksilan mo lang ha. Huwag mo masyado makakakaan. Eksilan mo. Number 2, huwag magsasawa maging mabuting Kristiyano sa iyo. Galatia Kapitulo 6, versikulo 9, ito tayo makabago sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo'y aanin kung hindi tayo susuko. Huwag tayo makabago sa paggawa ng mabuti. Sabi ng 1 Peter chapter 2, verse 15, nais ng Diyos at sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay, mapatigin ninyo ang mga angal sa kanilang pamamahay. So huwag tayo magsasawa maging mabuting Kristiyano sa iba. Huwag natin laging iaalis yung fruit of the Holy Spirit
sa ating pong mga buhay. Ano ba yung fruit of the Spirit? Joy, peace, patience, self-control, goodness. Dapat laging nakikita sa atin yung fruit of the Holy Spirit sa ating pong mga mananampalataya. At kapag yung fruit of the Holy Spirit na yan, napapanatili natin sa ating mga buhay, hindi magbabago yung ginagawa. Lalo na yung patient, napakahirap niya. Alam mo, maraming malatapang na naman. Di ba? Ako lang, parang numumotor ako, kinakot ako eh. Sabi ko, huli mo! Hindi ko na inaako. Mamaya, mapapalit pa ako. Diba? Kahit kamote na yun. Minsan, biglaan ka katil, wala lang isa sa kaibigan. Alam na, malit ka. Yung makaraan, meron kinata ko ng ano eh. NBAX eh. Kung hindi ko sa right na, nasa meron. Nakasiglan na ako, nakakaliwa ako, kinuha pa rin yung daan ko, pinasok ko pa rin. Eh, hindi ko siya nalagay sa side mirror, sa kaliwa. Buti ko tamaan yung huli yun. Napakamot na lang ako. Buti na lang. Yung bibig ko maging islado. Diba? Pero sa iba yun, sabi ko na, huli mo. Pagkakatun sa may mabili, traffic. Gusto kong kausapin, gusto kong confront tayo. Pero sabi naman yun sa akin. Kaya, kapag nasa sa atin yung patient, lalo sa araw-araw, sa trabaho, diba? Yung pagtingin mo, ginugulangan ka ng kasama mo sa trabaho. Ginugulangan ka sa oras. Isa ang hirap niya. Yung joy, yung kasiyahan. Nakalit na maraming nagdagdagan sa buhay, pero lang kasiyahan. Kahit na yung binabalus sa atin na laging cancer. Cancer na naman. Babalo yung cancer na naman. Wala naman. Hinahanap mo, hinahabol mo. Nakikita mo parang ayaw na matinang virus sa atin. Pero may joy ka pa rin. Pero perseverance ka pa rin. Ay tuloy pa rin ko ngayon. Alam mo parang kapag nag-Bible study kayo, parang wala na yung kasiyahan nila. Parang nandun na sila. Parang physical na lang. Pero spiritual wala na. Kaya isip ko, higil ko na kaya ito Bible study ko. Pero dahil andun yung joy, yung kasiyahan mo sa pag-ibig sa Panginoon, tuloy ka pa rin. Kahit na ikaw ay nasa Teresa, at yung Bible study mo nasa Magdaan, araw-araw natatravel, every week natatravel ka, para lang mabutin sila. Yung joy. Ayan mo yung nabigay sa akin ng isang magandang parang patalagay ng mga manay talaga. Kasi po, nung na-share ko na rin po, ako po yung tatrabaho sa isang baso. Nasa kainta po ako, yung nagtuturo ng Bible study sa amin, nasa balik-balik. At every Saturday day off ko, bibigyan niya ako ng pamasahe. Sabi niya, ito yung pamasahe. Mas makabay mo kasi sa kanya. Kasi ako nag-relate ako ng 6 to 7 hours. At ang pasok ko, Monday to sa Friday. Eh siya, ang pasok niya, dahil sa dami siya, part-time, 3 times a week lang ang pasok niya. At 4 hours na siya. At sasabihin sa akin, kung sa'yo mo para matigan ng Bible study, doon sa Borayta. Ang gagawin ko, hindi ako pupunta ko. Hindi ko sa akin. Pero nakita ko, yung kasiyahan namin, na kahit nag-i-invest siya sa pera, para lang maturuan niya yung tao na salita ng Panginoon. Dapat po sa ating mga mananampalataya, yung kasiyahan natin sa Panginoon, hindi ko nawawala. Nag-i-level na po sa lahat. Diba? Kaya po ba? Masaya ba tayo sa Panginoon? Masaya tayo sa Panginoon. Tuloy po na. Number 3, maging matatag ng Kristiyano. Ang pagiging matatag ng Kristiyano ay pagiging mabuti. Hindi masama ang magpahalaga kung mabuti ang layunin at kung araw ko lamang inyo
Galatians chapter 4 verse 8, hindi masama ang magpahalaga kung mabuti ang layunin at hindi kung kaharap lamang ninyo ako. Ang pahingin isang Kristiyano ito ay pahingin matatag at pahingin magiging mabunga. Ang pahingin matatag na Kristiyano ay pahingin mabunga naman. Dapat lagi natin ginagawa yung mabuti mayroong mga nakakakita o wala. Gumagawa tayo ng mga bagay na alam natin kahit wala nakakita mo sa atin. Hindi natin ginagawa yung bagay na yun dahil gusto natin makita na tayo po ay gumagawa ng mga sinasabi ng work with love. Sinasabi ng labor with love. Hindi yung sinasabi makit ng gilas. Diba? Sa trabaho, normally, pag nandiyan yung boss mo, diba? Natawag nila ang tawagan. Reward din, ang tawagan. Pakit ang gilas na tawagan. Pero, sa share na sabi doon, yung nagsisip-sip, para mapromote. Diba? Kapag daw ang isang tao ay ganun, asahan daw natin na wala siyang biyaya ng mga. Kasi ginagawa lang yung mga bagay na yung guys, pwedeng ang pisya lang siya. Kahit kung bilangan ng palagay, muna natin lang ng siya na eh. Kaya tayo na rin ko dahil na natin ang Diyos. At kayo yung nagmumatuloy sa atin kung gusto kabiligod sa Panginoon. Nagsasacrifice tayo. We do everything for the glory of the Lord. Kahit na minsan, makakirap tayo. Kahit mas may pakiramdam natin. Kasi, inaalala natin na kailangan yung mga tao dapat mapig o dapat turuan sa salita ng Panginoon. Kahit yung katawan natin, ayaw. Kasi pagod na tayo. Pero yung isip natin, yung espiritu natin, nililipang tayo. Sinasabi na ba yung espiritu na kailangan may masyalan? May kailangan maturuan sa salita ng Panginoon na magpapatibay sa kanilang pananampalataya. At kahit sa hirap na hirap tayo bumago sa ating higaan, kahit na sinasabi natin, sa may pakiramdam ko, kumarin. Pinupuntahan natin yung mga tao kailangan mabiyayaan sa salita ng Panginoon. At ginagawa natin yan dahil nilayunin natin ay mapulihan ng ating Panginoon. Ay yung kaibahan ng lingkod ng Panginoon kaysa nalilingkod ka sa sirkulan. Kasi pag sirkulan, lagi mo i-depend, pagod na ako. Balibahan, yung mga kapasa. Nagawa tayo ng mga excuses. Sa alam natin, yung ginagawa natin. Eh, hindi natin bibigyan ng kasiyahan sa atin. Pero pag sa Panginoon, kahit bahay, lalakarin yan. Kahit nagpas tao ba yan, lusunin yan. Kasi pinapahalagaan natin yung kaluluwa. Na kailangan maligtas. Makarinig na salita natin. Kasi yung mga tao, hungry, thirsty sa salita natin. Kaya nasabi ni Pablo sa mga taga-Galatia, hindi na sa mga kapapahalaga kung mabuti ang layunin at hindi kung harap lamang dito. Maraming tao sa panahon ngayon nag-ulis. Hindi mo alam kung sino yung totoo, hindi mo alam kung sino yung totoong kaibigan, hindi mo totoo na, hindi mo alam na pwede mo pagkatiwalaan. Hindi mo alam kung hesitate ka na ibahagi mo personal na gusto mong bahagi sa akin. Sinabi yung pagkaali ka. Pero kapag ang tao ay hindi Kristiyano, ando yung kasiguran na kahit mong bahagi ka sa kanya ng mga personal life mo, alam mo, mabuti ka. At yun yung karakter ng isa na ng bagay. Alam mo, kapag ang isang pag nalaman po ng believer na ito, Christian, andun yung respect ko ito. Tested ko po yun. Pag sinabi ng born ka, andun yung paniniwala nila na may tao sa mga. Na dapat natin humihingo. Andun yung siguro nila na ito, mabuti na. Kasi po sa experience ko,
Maraming times na po na kung nalalaman nila ako yung Christian, iba yung treatment na nakakatapos mula sa akin. Iba yung trusted person na pwede ka nilang makatiwala sa laman ba. Hindi ka mandalaya, hindi ka manulog, tapat ka sa oras, tapat ka sa lahat ng bagay. At isa sa mga bagay na nakita sila, hindi ka magnanakaw. Hindi ka gagawa ng mga bagay na ikakasama ng iyong kapwa. Ayun yung tingin ng mga unbelievers sa isang mananampalataya. Nakatulad natin. Dahil ay bahagi ng ginawa ng Panginoon sa atin para yung tao nababahagian natin na salita ng Panginoon ay makukumbisi natin na pakinggan yung mga sasabihin natin na nagbumula sa salita ng Panginoon dahil alam na yung pinapahayag mo at sinasabi mo sa kanila ay bawang katotohanan. Dahil nakikita nila yung mga bagay na yun na sinasabi mo mula sa Biblia sa iyong pagkatao. Kaya pagiging matatag ng Kristyano ay bunga, ay pagiging bunga. Yung bunga ng pagkikiwanan ng mga tao sa akin. Kaya, sinabi lang, burning na sino sa? Kaya burning po ako, gusto ko share ng word ko. Nakapasuhin ka. Pero pag hindi ka kilala, hindi yung pag-ulis. Kaya na, pag nakita nilang kilala ang Bible, gusto ko lang po share ng word ko. Pero subukan mo kung ka sa bahay-bahay. Tingin nila sa iyo kung ginagawa. Para sa mga ngayon, ang daming mga budo. Pero pag nakita nila, ay masishare na po ang word. Kita mo yung mga, bakit yung mga, alam mo yung taga-house to house, ano ba sila? Kaya ba? Bakit sabi ko? Pumunta sa bahay at nag-load yun. Sabi nga, sa lahat po ba, ilang percent po na pinulog tayo sa bahay-bahay na ini-intervene kayo? Binigyan po ako ng numbers. Sabi nga, 7 hanggang 8. Ibig sabihin, sa ginagawa nilang yun, dahil binadala nila yung salita ng Panginoon, may mga tao pa rin nagtitiwala sa amin. Hindi mo ba kayo nare-reject sa ginagawa nila? Kasi, ibig sabihin nila, nakausap sila. Hindi dahil mga donation nila. Kaya ang pinopromote nila, yung salita ng Panginoon. Sabi, hindi naman. Siguro sa 10 bahay na pupuntahan namin, 2 bahay lang yun, ayaw kami kapasuhin. Pero kadalasan, in-entertain kami. Hindi naman kami pinapasok sa loob ng bahay, pero pinapapasok kami sa loob ng gate na in-entertain kami. Ayun yung bagay na nagpapatunay na pag dinadala mo yung salita ng Panginoon. Hindi mo lang nilelejit. Kasi alam nila yung pagtitiwala ng mga unbeliever, yung nasa mga mananampalataya. Bagamat mali yung paraan ang pagtutulong nila, pero pinabahagi pa rin yung salita ng Panginoon. Kaya yung isang bagay na dapat natin papasalamat sa pagiging matatag ng Kristiyan natin, yung pagiging bunga natin yung ginawa. Kaya sa trabaho ko, sinabi niya, ako Kristiyano, sasabi siya, pag-pray mo nga. Magkakatiwala ka, pag-pray mo siya. Pero hindi yung may ginagawa sa iba. Pilit mo nga ako sa prayer. Alam mo, may problema ako. Ikaw sila na. Kasi mo ba, ang prayer na ginagawa nila, nakikita nila sa buhay mo sa Kristo. Diba? Nakikita nila na ikakiba ka. Ayun yung bagay na dapat natin ipapasalamat sa Panginoon. Pag hindi naman natin dapat ipapasalamat, dapat magkaroon tayo ng eagerness, desire. Lord, gusto ko ba ipagpapalala? Gusto ko ba lumago? Gusto ko ba hindi ako masatisfy? Sa ganyan na. Yung mga kawaway sugar, hindi ako maliligo sa hanggang tuhod na o hanggang dibdib lang. Hindi ako satisfied. Like ni Maya, hanggang saan mo gusto maranasan ang presensya ng Panginoon? Pili niya yung mas malalim. Kung saan lala mo siya sa presensya ng Panginoon. At kapag ikaw ay marunong mo, hindi ka maliligo sa pambata. Maliligo ka sa malalim. Kasi i-enjoy mo yung lalim ng tubig. At kung ikaw'y mananampalataya, hindi mo i-enjoy. Kaya yung presensya ng Panginoon, mararamdaman mo na maliit lamang sa buhay mo. Hindi ka satisfied mo. Gusto mo na go-overflow sa buhay mo yung presensya ng Panginoon. Hindi ka masasatisfied.
Meron daw dapat kung isang kanilang talaga. Lagi niyang inaangat na maranasan niya yung proseso ng Diyos. Kasi bakit? Kaya niya na buhay. Hindi ka sasabihin. Diba? Lagi tayong nag-aaral. Sabihin natin na hindi. Kahit ako. Kapag ako ay nag-pray at naranasan ko yung salita ng Panginoon, parang ayaw ko na tapusin ang prayer. Kapag naramdaman ko yung personal na sa panalangin ko natin ng Panginoon, nakaharap ko siya. Lagi ako nakaharap na hanapin ko. O, sabay ko, hanapin ko parang magkakaroon ng addiction na hanapin natin. Alam mo natin, nararamdaman natin. Alam ko, personal na nararamdaman. At oras na ginagawa mo sa buhay mo, lagi mong iyakas, hanapin mo lagi na yun. Yung nangyayari sa'yo kahapon, gusto mo balikan mo yan. Parang dreams. Diba? Kapag nanaginip ka, napakaganda na panaginip ko. Paano kayo babalikan? Tutuloy ako, babalikan ko rin yung panaginip ko. Pero kapag, yung paiging matatag na Kristiyan, yung paiging buwan. Number 4. Dahil ito ay marka ng paiging nananampalataya. 2 Timothy, Kapitulo 3, versikulo 12, Gayun di naman ang lahat na nagnanais mamuhay na matuwid bilang nakasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusip. Tayo po ay nagnanais na maging matuwid sa paningin ng Panginoon, daranas tayo ng pag-uusip. Katulad ang sinabi ko kami, expected na. Sa pagsunod mo sa Panginoon, daranas kayo ng pag-uusip. No pain, no gain. Kaya yung motto natin, no pain, no gain. Walang hirap, walang hinala. Right? Lahat ng bagay na kahit kung saan, kung hindi ka mag-aaral ng mabuti sa mga sagdaan, hindi ka magiging successful sa buhay. Diba? Kaya, may luro natin mga magulang, nakalagay ng mabuti kasi inyo magdadala sa magandang future. Paano na yan? Kung hindi ka maghanap buhay, magpapakabagat, hindi ka kakain. Wala mabibigay sa iyo pa tayo para sustain, para may paghihirapan mo yan, pagpapawisan mo. At lahat ng bagay dito sa mundo, kailangan mo pagtrabahuan, kailangan mo pagsikatan, para makuha mo isang banda. Nais mo, daraan ka sa mga obstacle ng buhay, daraan ka sa mga prostitution, i-drain ka ng gusto, para makuha mo isang bagay na nangyayari. Gusto mo maging successful, mag-aaral ka mo rin. Gusto mo maging specialista, kawisan, mag-aaral. Sulugin mo yung kilay mo, sulugin mo yung buhok mo, magpulat ka. Pero yung tinuturo ng Panginoon, napakadali. Napakadali. Panalangin mo ng Panginoon. Ibigay mo yung puso mo sa Panginoon. I-open mo yung puso mo sa Panginoon. Yung pagsunod ng kilay, napakahirap mo. Ako, may ina ako sa mga. Oo ako sa mga. Eh, sabi na tinatalon ako kapag sabi na. Pagpag na namin, tatalon na ako sa bako. Alis na ako. Kasi talagang, wala akong numbers. Tatalon mo pasok sa mga. Sabi, o Alvarez, wala ka na naman kahapon. Sabi natin ba? O sabi mga kasi ko, wala ka kahapon. Kumala ka sa palila. O, yung sabi naman. Kaya yung sabi ng teacher, Alvarez, hindi ka mag-graduate. Kasi mula po sa hanggang third grade, yung grades ko, ay para ko na. At look, 70. Sabi ko sa, yung time na yung lola ko, presidente ng mga teachers and parent association.
Sabi ko na, kumakin mo naman yung mga ito, grabe. Kailangan na naman, grabe ba? Pero wala ka pala. Prating sa mga. Diba? So may mga bagay talaga na ayaw natin. Pero kailangan natin paghirapan. Di ba yung naligod ng Panginoon? Hindi na yan. Sabi na, mahirap lang maligod sa Panginoon. Hindi na yan. Ibigay ko lang yung puso mo sa Panginoon. At kapag binigay mo yung puso mo sa Panginoon, kaya mo ang Diyos na bumilo sa buhay. Kasi kapag ang puso mo ibigay mo, walang bagay hindi ka. Kaya ba? Sa iba ng Tesalonia, Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 5, kaya nga pinagmamalaki namin kayo sa lahat ng iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng pag-uusig at sa kahirapan na naranasan ninyo. 5. Ang lahat ng iba'y pagpapatuloy ng katarungan, ang paghabol ng Diyos upang gawin niya kayong karapat-dapat sa kanyang karya na siyang dilan ng iyong pagtitiis. Sabi ng Apostol Pablo, lagi namin pinagmamalaki yung mga mananampalataya doon sa iglesia ng Thessalonica, doon sa pinupuntahan ng iglesia. Napakasarap pakinggan na tayo mananampalataya, pinagmamalaki tayo. Alam niyo po, sa sign mo siya sa sanbit, napakabait ng mga membro doon. Napakagwapo at mga ganda yung mga membro doon. Napaka-generous. Napaka-spiritual. Naging good example yung iglesia. Pero hindi para itaas tayo. Para itaas ang Panginoon sa ginagawa sa atin, sa buhay natin. Kahit lahat ng bagay na minaroon tayo, pagdating sa pagmamalaki sa atin, ay nilagay sa Panginoon. Kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay. Alam mo, si Sister mo, napaka-bait na Kristiyan. Napaka-generous. Hindi ka pa nagsasalita. Nandito sa inyo ang agad nyo. Bigay gano'n yan. Gano'n ba kailangan? Dobling mo. Ha? Kailangan tayo kung pinagmamalaki. At isa pang bagay yung pinagmamalaki naman sa atin. Alam mo, yung mga taga-sahin mo sa pasyente, pinagmamalaki ng Diyos yan sa mali mo. Kasi yung mga membro ng sahin mo sa pasyente, very okay. Kung sa mali mo. Rain of shine. Kahit bumabahanan. Pero ano yung kasigahan sa pag-ibig sa Panginoon. Pinagmamalaki ko yan. Kahit sa harapan ni Satan. Pinagmamalaki tayo ng Panginoon. Ewan ba? Para mo lang natin. Para nyo na sigurado. Ewan ba? Ako kayo na? O hindi ko marinig kasi bihintay ako. Pinagmamalaki tayo ng Panginoon. At dapat proud tayo doon. Bakit? Tayo mga taga-sayo. Hindi tayo nakikilala yung mga taga-sayo kasi yung mga taga-sayo mahiyaman, yung mga sasakyan. Sabi nga sa mga, mahiyaman kayo mag-church dyan. Kasi bakit? Kasi mga wakin na, mga kotse. Mahiyaman. Pero ganun po talaga kapag ikaw nangingikot sa Panginoon. Pagyayamanin tayo ng Diyos. Meron ba? Pagyayamanin tayo ng Panginoon bilang sa lahat ng tao. Pagyayamanin tayo din sa lahat spiritual. Dahil yung kailangang yaman natin. Kasi yaman ng mundo, ano lang yan, pangalawa lang, ibigay mo. Yung yaman na pwedeng matagumpay naman na palataya, ay yung hinahangal natin sa Panginoon. Diba? Ayaw natin yung yaman ng mundo kung wala naman tayong yaman sa Panginoon. Ito ang tatapos. Ito ay nagbibigay ng kalulatian sa Panginoon. Sabi po ng Romans chapter 1 verse 16, hindi ko kinaiiga ang magandang balita. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ang bawat sumasampalataya. Una, sa mga Hudyo at gayon sa mga Grego. Si Apostol Pablo, never niya kinaiiga ang salita. Kaya ayun ay nagbibigay ng kalulatian
ating Panginoon. Kaya kung minsan, nililig ka ng Holy Spirit, pabubo mo sa jeep, siya na yan. Huwag ka yung mahirap. Nag-grocery ka, nakita mo yung tao, sabi sa'yo ba ng Espiritu, siya na yan. Kasi yung pagkakataon, minsan na yan. Hindi mo sasabi na sa susunod na bangon, nakikita mo yan. Once in a lifetime ba yung pagkakataon? Parang agos na ninagaan sa buhay. At pag pinalpas mo yan, hindi mo alam kung ano nangyayari. Sabi lang, hindi ko iniiyak ang magandang balita. Dahil the more na ating ipapahayag ang magandang balita, lagi na bibigyan ng kalulatian ang ating Panginoong Jesus. Sa po ng unang Peter, Kapitulo 4, versikulo 16, kung kayo nagdurusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong kaya. Sa halip, ang pasalamat kayo sa Diyos sapagkat naglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Tayo may nagdurusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag natin ibraw ang minsan ang demonyo, lagi na sinasabi niya, wala nang tao sa akin. Wala nang tao sa akin. Lagi na tayo pumatin. Lagi na sinasabi, hindi tayo gumawa. Lagi na sinasabi, bali-wala yung pagkakito nito. Ginagawa natin sa mga. Kaya yung trabaho ng ito. Pero hindi yan ang magbibigay sa atin ng makatulong. Lagi sinasabi ng demonyo sa atin, makasalanan tayo. Lagi sinasabi ng demonyo sa atin, hindi kalulubog sa Panginoon. Pero hindi yan dapat na magiging tayo para tumigil tayo o magsawa tayo na mapagamit sa ating Panginoon. Kaya lagi ko po sinasabi at ako, pinapaiwanan. Ngayon po lagi nagpumatuloy sa akin. Kahit minsan, kahit kailan, hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili at pagkawin sa atin. Dahil meron siyang pagtitiwala sa atin. Alam niya na sa kabila na ating mga kainan, magpapatuloy tayo sa pagtitiwala. Kahit tayo, hindi mo mahal. Kaya sa pagdurusan natin, maaari yung consequence, maling desisyon na ginawa ko, mali yung pagpaplano na ginawa ko. Dito gagawin ang mapapakita sa akin. Kung paikailan natin, kung mag-i-start ng vision natin, kung mawala tayo ng desire, ay bahagi ang salita natin. Kung ibigay na lamang natin yung dapat natin ibigay. Hanggang dito na lamang ako, ito na lang yung kaya magbigay sa Panginoon. Kaya hindi mo na ako malato, hindi ako nagpapasok. Ito na yung ibigay ko. Dahil ngayon pa lamang, 30% ay ibigay ko sa Panginoon. Grabe na yung pala-ako ng demonyo sa akin. Eh kung ibibigay ko pa yung 100%, baka lamunin na ako ng demonyo. At hindi ko na kayanin yung bagay na gagawin sa akin ng demonyo. Pero lagi natin tatandaan, tulad na sinabi ko kanina, hindi nagkamali ang Diyos. At sa bawat lakad natin, sa bawat desisyon na gagawin natin, lagi tayong sasamahan ng ating Panginoon. Dapat na natin gawin, maging tapat tayo, maging matatag tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. So yun lang po yung topic ko ngayon. Maraming salamat po sa kanya po sa isang panalangin. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat po Panginoon sa iyong grasya na kami makapaglikod po sa iyo. Lord, kami po Panginoon humingi ng kalakasan sa iyo na hindi po marami na ibibigay ng tamang paglilikod, tamang katapatan, tamang katapatan sa iyo. Kung maraming bagay pa rin kami na hindi na ibibigay sa iyo. Lord, sa oras na
nakakilala sa iyo, napapagaling. At sinubong aming buhay sa iyo, Panginoon. Ito po yung panahon na nais mo ibigay namin. Yung tunay na paglilingkod sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Lord, lagi mo kami sama. Pero wala po kami magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Sa biyaya at pagpapala, lumating po sa buhay namin. Kami at ang aming buong pamilya, Panginoon, ay makapaglingkod po sa iyo. Maraming po salamat. Patuloy ka namin pinupuya at pinapasalamatan. Maghahari ka po sa buhay namin. Samahan mo kami, Panginoon. Pagpapalad mo kami na patuloy, tapat, at matatag na lilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Maraming po salamat. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, ang aming lakas. Maraming mga talento, Panginoon. Upang patuloy, mamibigay sa iyo papulitan, Panginoon. Lord, ang aming dalangin namin sa oras ako. Samahan mo kami, Panginoon, sa amin po ang paglilingkod na ginagawa sa iyo, Panginoon. Hari, ang kasiyahan, ang bigayaan, ang kayapaan, Panginoon, sa amin ang Panginoon sa iyo. At sa lahat, Panginoon, yung pag-ibig, lagi mo pong ibigay sa puso namin. Ang pag-ibig, Panginoon, na maaari yung kapamalan, Panginoon. Yung mga kaluluwa na wala pang pagkakilala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong biyaya, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Kung gaano kalawak, kung gaano kalalim, Panginoon. Ito po, Panginoon, na yung pag-ibig po sa amin. Walang sino man na pwede sumali, Panginoon. Kung lamang, Panginoon, na nagmahal sa amin, ang buong puso, at sa kabila ng aming kakulangan, at pagkakamali, muli mo kami pinamahal, Panginoon. Hindi mo tinitignan kung aming ginagawang kasalanan. Tapos kami inuunawa mo, Panginoon. Ibigyan mo ng pagkakataon. Makita, pribileyo, Panginoon, makapaglingkod po sa iyo. Maraming salamat, Lord, sa iyong presensya, Panginoon. Salamat, Lord. Hindi po namin kaya i-express, Lord, yung pasasalamat na dapat ibigay sa iyo. Dahil gawin Diyos, dapat hindi kasawang mahalin kami sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat. Muli ka namin pinapasalamatan at pinanagin. Kaya mo, Lord, sa oras ito, kami, paglabas namin sa iyong bahay sa bahan, kakaroon kami ng desisyon sa buhay namin, ang aming buhay, ay aming magkakalob sa iyo. Ang aming commitment sa iyo, ay aming patuloy ibibigay sa iyo. Ito, aming panalangin naman,